Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating morning tilaok. And muli ako po si Judy May Duguna from the Sanctuary Church Community Fellowship International. Bago po muna tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let us pray po. Lord, maraming pong salamat for another day, another opportunity na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Lord, bless you po yung mga makikinig ngayon and open their hearts and minds sa pag-receive ng salita na nagmumula sa iyo. And gamitin niyo lamang po ako upang maihayag ko yung gusto niyo pong sabihin sa bawat isa. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So yung verse po natin ngayon ay manggagaling po sa Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi po dito, "Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God." So sa atin po, yung natural tendency ng isang tao is to prioritize yung sarili. But minsan, hindi natin namamalaya na masyado na tayong nagpo-focus sa pangangailangan natin, sa mga needs natin, sa mga plano natin sa buhay, and even yung recognitions na gusto ng sarili natin. In short, masyado tayong nagfo-focus sa sarili natin. To the point na nakakalimutan natin na God called us pala to do something greater. So as a believers po bilang mga Kristiyano, ay tandaan po natin na our lives should reflect Christ sa buhay natin. Na not only in what we say, not only sa mga lumalabas na salita sa bibig natin, not only sa mga itinuturo natin, but how we treat others. So God called us to live differently and to walk in humility and to put others before yung sarili natin. So, how do we live nga ba a life worthy of our calling? Number 1 po, remember that our calling from God is a privilege and our responsibility. So sa verse po na to, nagre-remind si Apostle Paul sa mga believers na following Jesus is hindi lang po about believing sa ating Panginoong Diyos, but also about living a life na nagre-reflect si Jesus sa buhay natin. And kung aalalahanin po natin na nung sinulat po ni Paul yung letter na to is nasa kulungan po siya that time. But because of his commitment sa ating Panginoong Diyos to serving the Lord at maghayag ng kanyang salita sa ating Panginoong Diyos, ay hindi yun naging hadlang para gawin niya yung greatest commission. Dito pa lang po is makikita natin yung napakagandang example na ginawa ni Apostle Paul na despite sa difficult situation na meron siya, hindi yun naging hadlang. And he did not focus on his suffering. Instead, mas nag-focus siya, he focused on encouraging other believers to live faithfully. And sabi nga po ni Paul, di ba, lead a life worthy of your calling. Ibig sabihin, being a called by God is a privilege and a responsibility. And pinili tayo ng ating Panginoong Diyos. We are chosen, we are saved by God. Kaya sa atin, our life should reflect yung character ni Lord, our words, yung actions natin, yung attitudes na meron natin sa atin, and the decision should show that we belong tayo sa ating Panginoong Diyos. And yung number 2 po is living worthy of our calling, means valuing others above ourselves. So, one way we live out this calling is by learning dapat matutunan ng sarili natin na i-consider yung ibang tao above ourselves. Kasi sa atin bilang tao, di ba, again yung sabi ko nga kanina na yung natural tendency ng tao is to prioritize yung sarili, yung comfort and yung desire na meron tayo. But tandaan natin, di ba, na God called us to a different kind of life, a life na marked by a humility, love, and service. Especially sa ating mga Kristiyano na nakakaalam na ng gusto ng ating Panginoon is if gusto talaga nating may maligtas, if gusto talaga nating maligtas yung ibang tao, if gusto nating madala sa ating Panginoong Diyos, we should do extra mile. We should do extra effort and leave our comfort zone. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 3,
do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourself. So sa verse na to, pinapaalala sa atin na that humility is an essential part sa ating Christian life. Imbis na mangibabaw sa atin yung pride na meron tayo, yung selfishness, yung pagiging makakasarili, and yung ambition na meron tayo is dapat tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos o pinili ng ating Panginoong Diyos na i-value yung ibang tao at magkaroon po ng totoong care. At yung totoong care kasi hindi yun yung hindi lang natin ginagawa dahil inutos sa atin or napipilitan tayo. Ginagawa mo kasi you care truly and naiintindihan mo yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos at naiintindihan mo yung pangangailangan ng ibang tao. And andun talaga yung puso natin na gawin yun. Kasi if we truly have this attitude na you care truly sa ibang tao, you value yung ibang tao, it will change how we treat other people. It will change and magpo-flow at magre-reflect yun sa mga actions natin naturally. Even whether sa family natin, sa friends natin, sa church, o sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. So, number 3 po is, Jesus is the greatest example of serving others. Sabi nga sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, tandaan po natin na si Lord mismo is bumaba dito sa lupa. He chose to serve people. He cared for the sick. He showed compassion sa mga tao and mga broken and nag-show ng grace to people na nagkamali at nagkasala. And higit sa lahat, di ba, kung maalala natin, and katatapos nga lang, is sinakripisyo niya yung buhay niya para sa kaligtasan ng lahat. So His life shows us that true greatness in God's kingdom is found not in being served, but in serving others. Kaya sa atin po, hindi man to ganun kadali, but every time na pinipili natin na unahin yung ibang tao or put others first is nire-reflect natin yung heart ni Lord na yung ginawa niyang sakripisyo sa ibang tao. Kung si Lord nga, di ba, nagsakripisyo para sa ibang tao, how much more tayo na iniligtas lang ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kaya sa atin dapat matutunan natin na i-value talaga yung ibang tao, magkaroon talaga ng totoong care na kung gusto talaga natin silang maligtas, kung gusto talaga nating madala sila sa ating Panginoong Diyos, dapat matuto tayong kalimutan yung sarili natin. And kapag isinabuhay po natin ito na we live this way, na we have a heart sa other people, is our lives become testimony of God's work in us. People will not only hear Christ about through our words, but they will also see Him through ourselves, through sa pamumuhay natin, sa mga ginagawa natin. Kaya sa atin po, sabi nga sa prayer focus, di ba, again, pray that we consider others above ourselves in everything we do. And sabi po dito sa prayer points is prayer for neighbors. Pray that God help us forgive our neighbors, pursue reconciliation, and show His grace in our communities. So, let us pray po. Lord, salamat po sa napakaganda sa salita na binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Thank you po, Lord, na pinili mo kami to follow you. Tulungan niyo po yung bawat isa sa amin na magkaroon po ng humbleness heart and matutunan po talaga namin na i-value ng totoo yung ibang tao at magkaroon ng care po sa ibang tao, God. Kaya sa umagang ito, sa mga oras na ito, patuloy na pag-iingat po sa bawat isa, especially po sa mga nagbabiyahe ngayon papuntang school, sa mga pumapasok ngayon, patnubayan niyo po ang bawat isa, makarating po sila ng safe and sound sa kanilang paparoonan. And kalooban niyo po yung masunod sa araw na ito. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.
So marami pong salamat sa lahat and God bless us all po.